Sinabi naman ni Sabdani kay Marcos ang kanyang hinala sa nangyari nila Vinluan at Condesido na ito ay sinadya. Galing siya kay Buster kanina. Nalaman niya, wipe out lahat ng CCTV footage nung oras na nangyari ang krimen. At tinanong niya si Marcos, sa tingin ba niya coincidence lang ba yon? Ang sagot ni Marcos na imposibleng nagkataon lang ang lahat na yon. Ang sabi ni Sabdani, yan din ang kanyang iniisip. Kilala niya sina Vinloan at Condesido. Masisipag itong mga pulis at wala itong kaaway. Sinabihan ni Marcos si Sabdani na tama siya. Hindi lang ito basta aksidente. Iniimbestigahan naman ng maigi ni Marcos ang tungkol sa Silverix at pinag-aaralan niya na mabuti ang blueprint ng building. Minarkahan niya ng ikis ang kanilang napuntahan ni Sabdani at chinik din niya ang CCTV footage sa bawat kanto ng building at nalaman niya na hindi pa nailabas ng mga sindikato si Dato Raman sa building. Kaya pinuntahan niya si Azuelo upang sabihin ito na kailangan nilang i-lockdown ang Silverix building. Nagtanong naman si Azuelo kung bakit at di ba galing na sila doon. Ang sagot ni Marcos, nagkaroon lang sila ng kunting miscalculation pero sa tingin niya, hindi pa na ilalabas si Dato Raman doon. Nandoon pa rin ito nakatago kaya pumayag nito sa Azuelo. Dahil sa pagkakataon na ito, kailangan na nilang manalo. Marami nang bumatikos sa kanila dahil sa kanilang mga kabiguan. Sa kanilang pagdating sa Silverix, inassign na ni Azuelo at Lara ang buong team kung saan sila pupunta. At baka sa pagmumukha ni Lara, ang kanyang matinding takot at baka makita nito si Dato Raman. At sinimula na nga nila hinalughog ang buong building. Papasok na sana si Marcos ng elevator papunta ng ground floor pero hindi ito natuloy dahil dumating sina Lara at Felix. Sinabihan kagad ni Lara si Marcos na kailangan na nilang lumabas dahil hindi nila nakita dito si Dato Raman. Pero hindi alam ni Marcos na yung ground floor na iyon ay nandoon nakatago si Dato Raman. Nung nakumpirma na nga nila na wala doon si Dato Raman, kaya pinapabalik na ni Azuelo ang team sa headquarters. At nakahinga na nga na maluwag si Lara dahil hindi nahanap si Dato Raman. Inis na inis naman si Marcos nung nabigo siya. Nagtataka naman si Janelle kung bakit hindi nahanap ng mga pulis ang kanyang ama sa building ng Silverix. Samantala, sa pagbalik nila sa headquarters, pinagalitan naman ni Azuelo si Marcos sa kanyang kapalpakan at binibigyan niya ng oras si Marcos para hanapin si Dato Raman at kung hindi niya ito mahanap, kailangan na niyang bitawan ang kasong ito. At pumapayag naman si Marcos sa kondisyon ni Azuelo. Iniisip pa rin ni Marcos kung saan ba itinago si Dato Raman sa Silverix. Bakit hindi nila ito nahanap kanina? Nung tiningnan niya ulit ang blueprint ng building, nalaman niya na ang kanyang nakita na elevator kanina ay wala ito sa blueprint. Kaya naghihinala nito si Marcos at baka nandoon si Dato Raman. Natakot ng gusto si Lara nung nalaman niya na umalis ng headquarters si Marcos. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilipat nila kaagad si Dato Raman. Sa pagdating ni Marcos sa Silverix, ibinigay naman sa kanya na Coronida ang mga CCTV na kanyang inutos na tanggalin ito. Nakita pala ni Marcos kanina ang mga CCTV na nakakabit sa malapit sa gate. Sa pagpasok ni Marcos sa loob, sinubukan niyang buksan ang elevator pero hindi niya ito mabuksan. Nung narinig niya na may parating, kaya agad na nga siya nagtago. May lumabas naman ng isang tao mula sa elevator at hindi talaga ito basa-basa mabubuksan dahil may susi pala ito. Nilabanan naman ni Marcos ang lalaki at natalo niya ito. Inutosan ni Marcos ang lalaki na dalhin siya nito kay Dato Raman. Magtagumpay kaya si Marcos na iligtas si Dato Raman? Yan ang ating abangan sa The Blood versus Duty.